Deli, happy birthday! 50 taon nating pinagsamahan ang hirap sa daungan at ikaw ang aking reyna. Bulong ni Ernesto habang isinuot ang gintong singsing sa daliri ko. Ang tamis ng ngiti niya, akala ko totoo. Ngunit bago ko pa man maipagmalaki ang singsing sa mga kapitbahay, narinig ko ang matiling na sigaw ni Farida mula sa pinto. Oy, matanda! Nasaan ang mga ginto na kinuha mo sa tiwala ko? Nakakahiya ka, magnanakaw? Nabitawan ko ang hawak kong plastik na tray ng mga nakabalot na kermgoy. Malakas na bumagsak ang mga ito sa sementadong sahig ng aming bakuran, kumalat ang mababangong kanin at tuyong isda na pinagpuyatan kong ihanda mula pa noong madaling araw. Tumingin ako kay Ernesto. Ang lalaking 10 taon kong pinasalamatan sa kanyang pananahimik at pagtitiis, ngayon ay nakatitig lang sa kanyang mamahaling sapatos. Iniwas niya ang kanyang tingin, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa hiya. O baka sa bigat kulihim na itinatago niya sa likod ko aking kaarawan. Tumingin ako sa aking mga kamay. Kulubot, nangingitim ang mga kuko sa hirap ng pagbabalat ng bawang at patluluto sa benkang ng Sambuanga. Ito ang mga kamay na nagtayo ng daitro, ang kafongtro na binili ko sa bawat tisaong bubong para sa pamilyang ito. Pero ngayon, sa harap ng lahat ng kapitbahay at mga manggagawa sa kang, tinawag akong magnanakaw. Ang benkang ng Zamboanga ay napakatahimik sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang mga dambuhalang barko at ang amoy ng malansang tubig ay ang nagiding anino ng aking buhay sa loob ng 30 taon. Dito ako nagkapalyo. Dito ako nakipagtawaran sa mga ahente upang maitaguyod ang aming munting daitro habang si Ernesto ay nanatiling tahimik sa bahay, umaarte na parang isang may syakit na asawa na walang magawa. Lumapit si Farida. Ang dambuhalang ginto sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim kong araw. May dala siyang isang makapal na folder na may tatak ko tiimvangko niya. Kasunod niya ang isang babaeng nang ungupahan sa daitronan ko na mukhang lito at natatakot. Actually, Ernesto, basically your wife is losing her mind. Tili ni Farida habang inihahagis ang folder sa ibabaw ng lamesa ng aking handaan. Niloloko niya ang mga nangungupahan. Hinahawakan niya ang mga ID ng mga kawawang babae para pilitin silang magbayad ng mataas na singil sa kuryente at tubig. Lumapit ang dalawang anak, si Paolo at si Junior, nakakauwi lang mula sa Manila. Ang kanilang mga mukha ay hindi bakas ng pag-aalala para sa akin. Ang nakikita ko sa kanilang kamata ay ang kislap ko kahihiyan at ang takot na mabulil, yaso ang kanilang sariling reputasyon. Ma! Pinahiya mo na naman ang pamilya natin! Sigaw ni Paolo habang marahas na hinahawakan ng aking balikat. Actually, basically, we should just let Papa manage the properties. Nakakahiya sa mga kapitbahay. They think we are thieves because of you. Paolo? Junior? Ang daitro na ito ay pamana ng tatay ko. Mahina akong sabi. Pilit kong pinatitigas ang aking boses sa kabila ang panginginig ng aking tuhod. Bakit mas naniniwala kayo sa asawa ng ibang tao kaysa sa nanay nyo? Delay, pirmahan mo na to. Bulong ni Ernesto, sa wakas ay nagsalita siya habang iniaabot ang isang panulat. Isang special power of attorney na maglilipat ng lahat ng desisyon sa kanya. Para sa kapayapaan natin, sabi ng mga anak mo basically, kailangan mo nang magpahinga dahil nagiging ulyanin ka na. Tinitigan ko si Ernesto. Ang asawa kong pinaglingkuran ko, ang lalaking pinakain ko mula sa bawat sako ng bigas na binalatan ko, na yon ay magnanakaw sa harap ko habang hinahayaan ng ibang babae na saksakin ang aking danggal. Hindi ko ibebenta ang danggal ko, malamig kong sagot, at hindi ko hahayaan na ang mga dominyo ay maging pambayad sa lason ng buhay ko. Walang, hiya ka matanda, sigaw ni Farida. Sa isang mabilis na galaw, sininyasan niya ang mga guards. Kinaladkad ako ni Nagardo at ng mga tauhan ni Farida patungo sa isang walang lamang kwarto sa likod ng benkang. Ang amoy ng lona at amoy ng kalawang ng mga sako ay sumalubong sa akin. Hinawakan ko ang aking duster ng napakahigpit. Naramdaman ko ang pagkapunit ng isang tahi sa gilid nito. Inilabas ni Farida ang isang dambuhalang gunting ng ginto mula sa kanyang bag.
Ang kislap ng bakal ito ay tila ba nagbabadya ng aking huling kahihiyan. Actually, basically, you need to learn how to bow your head, Deli. Bulong ni Farida habang hinahablot ang aking mahabang puting buhok. Ang buhok na 40 taon kong inalagaan, dahil sabi ni Ernesto noon ay ito ang pinakamagandang bahagi ng aking pagkatao. Ang matatandang matigas ang ulo, gupitan dapat ang buhok upang matutong magpasakop. Narinig ko ang mahinang tunog ng paggupit ng talim sa aking puting buhok. Ang bawat lamat niyon sa aking anit ay tila ba naging isang dambuhalang mansa ko kahihiyan na nalalaglag sa maduming sahig ng pantalan. Sa labas ng pinto, nakatayo ang dalawa kong anak, nakatitig sa kawalan, tinatrato ang bawat pighati ko bilang isang formalidad na kailangang matapos. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmakaawa. Nang marinig ko ang huling pagputol ng bahagya ng gunting, naramdaman ko ang pagluwag ng aking leeg. Ang bawat hibla ng aking buhok na nalaglag ay tinanggap ko ng may tikom na bibig. Dahil alam ko na sa bawat hila ng panya na ginagawa niya, ay dahan-dahan ko na ring tinatahi ang kanilang sariling pagkatalo. Ang malamig na bakal ng dambuhalang gunting ay mariing dumampi sa aking anit, habang ang amoy ng lumang lona at kalawang ng mga sako sa loob ng bakanteng kwarto ay tila ba sumasakal sa aking paghinga. Nararamdaman ko ang bawat marahas na paghatak ni Farida sa aking buhok, isang hapdi na hindi lamang sa balat, kundi dumidiretso sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Sa gilid ko pinto, nakatayo ang isang boxset ng pantalan na binayaran nila. Hawak ang kanyang cellphone, kumukuha ng video para sa live stream na magiging hatol sa aking kahihiyan sa buong barangay. Tumingin ka sa salamin, Deli? Sabi ni Ernesto, ito raw ang pinakamagandang hiyas ng iyong kayabangan. Gupitin natin para matuto ka magpasakop. Matandang lowang lalo. Tawa ni Farida, isang tawang puno ng lason habang ang talim ng gunting ay dahan-dahang gumagalaw sa aking anit. Actually, basically, the boarders in your building need to know that you are no longer in control. You are just a crazy old woman. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Ang bawat pagkalagas ng aking puting buhok sa sahig, humahalo sa alikabok at patay na asin ng daungan, ay tinanggap ko ng may tikom na bibig. Ngunit ang mas matiding patalim ay dumating nang bumukas ang pinto. Pumasok si Ernesto. Lumakad siya ng dahan-dahan, pilit na iniiwasan ng aking mga mata na punong-puno ng pait. Nilampasan niya ang aking pagdurusa at diretsyong lumapit sa aking aparador. Sa pamamagitan ng susi na nakuha niya sa kung saan, binuksan niya ito at inilabas ang orihinal na titulo ng lupa ng aking mga magulang. Ang daitro na pinaghirapan kong itayo. Deli, sorry. Actually, basically, kailangan ko lang mag-survive. Bulong ni Ernesto, pilit na pinatitigas ang aking asawa habang isinisiksik ang mga papeles sa loob ng kanyang jacket. This is the only way to save the family from debt. Naramdaman ko ang aking puso na kumirot sa tindi ng pagtataksil. Ang asawa kong pinagsilbihan ko, ang lalaking pinakain ko mula sa bawat kermgoy na ibinenta ko sa daungan, na yon ay magnanakaw sa harap ko habang hinahawakan ang kamay ng ibang babae. Sa gitna ko kaguluhan, habang inilalagay ni Farida ang kanyang cellphone sa bag, may isang maliit na papel ang nalaglag mula sa kanyang bulsa patungo sa madilim na sulok. Isang resibo ng Zamboanga Pharmacy. Ang nakasulat na item, diazepam, 10 mg. Nakuha ng aking matalas na paningin ang detalyeng yon. Isang malaking piraso ng katotohanan ang dahan-dahang gumapang sa aking isipan. Ang lason na ipinapakain nila sa akin gabi-gabi upang magmukha akong ulyanin ay may reseta na ngayon sa aking alaala. Ayan. Tapos ng seremonya ng kahihiyan mo, Deli. Huling bulyaw ni Farida sabay tulak sa aking balikat. Bumagsak ako sa buhangina ng benkang, sa harap ng maraming taong barangay na nakamasid. Walang luha ang lumabas sa aking mga mata. Pero ang bawat tingin ng aking mga kapitbahay ay parang mga latay ng latigo sa aking balat. Ang hiya ay tila ba isang dambuhalang alon na pilit akong nilulunod sa harap ng aking mga pinaglingkuran. Bago ako tuluyang tumayo, napaluhod ako sa buhangin. Dahan-dahan kong pinulot ang kumpol ko aking puting buhok na nalaglag mula sa aking duster at maingat ko itong isinilid sa loob ng aking bulsa.
Ito ang magiging huling tahi ko para sa kanila. Kinuha ko ang lumang pandong o itim na kankundo ng aking tatay na nakasabit sa aking bag at mahigpit ko itong ibinalot sa aking ulo. Hindi ako magtatago. Hindi ako hihingi ng awa. Nagtungo ako sa likod ng daitro, sa pinakamaliit na silid, ang Room 104, kung saan ako tinanggap ng mga goa na pinatuloy ko noon ng libre. Habang inaayos ko ang aking 3 pirasong duster at ang aking lumang rosaryo, tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesang kahoy. Isang tawag mula sa aking pang-anay na kon na si Paolo mula sa Manila. Pindot ko ang answer ng may nanginginig na kamay. Ngunit ang bumungad sa akin ay hindi ang boses ng pag-aalala, kundi ang iyak na puno ng kahihiyan ng aking anak. Inay, bakit mo ninakawan si Papa? Pinadala niya sa akin ang video mo. Sinasabi rin po ni Tita Farida na nagwala ka raw sa barangay at hindi ka na makilala. Nakakahiya ka, Nay. Ang dami naming kaibigan dito sa Manila. Paano kami haharap sa kanila kung may ina kaming magnanakaw at baliw? Naramdaman ko ang malamig na paghinto kupintig ng aking puso. Ang aking sariling dugo, ang aking kon na pinag-aral ko sa pamamagitan ko pagbubuhat ng mabibigat na sako, na yon ay mas naniniwala sa kasinungalingan ng iba kaysa sa katapatan ng kanyang ina. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Paulo, mag-ingat ka riyan sa Manila. Mahina kong sabi bago dahan-dahang pinindot ang pulang boton upang tapusin ang tawag. Itinali ko ng mas mahigpit ang itim na pandong sa aking ulo habang tinititigan ang aking mukha sa basag na salamin ng Room 104. Inisip ni Ernesto na pinalubog niya ako sa putik ng kahihiyan, ngunit hindi niya alam, sa bawat but ng aking buhok at sa bawat pagtakwil ng aking kon, dahan-dahang isinisilang ang isang bagong deli panganiban, isang reynang handang lumaban mula sa gitna ng baha. Ang mahabang ugong ng koy ng mga dambuhalang barko sa daungan ng Zamboanga ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang bawat dahan-dahang pag-ikot ng alon sa pampang ay tila ba napapalalim sa pait ng aking pagkabilanggo sa aking sariling kaisipan. Pilit kong inayos ang aking munting silid, ang Room 104. Ang pinakamaliit na kwarto sa aking daitro na dati ay ipinahiram ko ng lebre sa mga kababayhang tumatakas sa bawhay na kanilag asawa. Sa ibabaw ng lumang homgo ng aking tatay, maingat kong inilalagay ang maliit na estatwa ng Santo Niño kasama ang aking lumang rosaryo. Nilagyan ko ito ng maliit na kandila. Umaasang ang mahinang liwanag nito ay sapat na upang magsilbing gabay sa gitna ko unos. Nang gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na sinag ng kandila, kinuha ko ang aking karayom at sinulid. Sa kabila ng hapdi ng aking anit kung nasaan ang gupit-gupit kong puting buhok, nagsimula akong manahi. Hindi ito basta pag-aayos ng banvavid o damit. Maengak kong tinahi ang isang lihim na bulsa sa loob kong lining ng aking lumang duster. Isang taguan na ako lang ang nakakaalam. Ang bawat tusok, bawat hila ng sinulid ay parang panunumpa ko sa aking sarili na ang bawat ebidensya ng kanilang kasamaan ay itatago ko rito upang maging armas ko sa tamang panahon. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang batang babae, suot ang kanyang pormal na slacks at blusa. Si Abby, natigilan siya nang makita ang aking anyo, ang aking itim na pandong at ang aking mga mata na puno ng pagod. Ngunit nang mapansin niya ang tramkaytok na gawa sa lumang shell na nakalapag sa ibabaw ng baul, nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harapan. Nanay Deli? Ikaw nga po yan. Hikbi ni Abby habang pilit na hinahawakan ang aking magaspang na kamay. Ako po ang anak ni Helen. Nang bata pa ako, sa silid na ito nyo, kami itinago ni nanay sa tinde ng pambubugbog ng tatay ko. Sabi po ni nanay bago siya pumanaw, ang utang na loob namin sa inyo ay hindi kailanman mababayaran ng kahit anong halaga. I'm a legal assistant now, nanay. I will defend you. Inilapap ni Abby ang makapal na folder sa aking kanduman. Actually, nanay, basically, pinagplanuhan nila ito ni Farida. Nakuha ko ang mga records sa munisipyo. Ernesto filed a petition for presumptive death 2 years ago. Ipinahayag niya sa korte na ikaw ay patay na dahil sa isang aksidente sa daunga, ang hindi naman nangyari.
Ginamit niya ang peking death certificate para makakuha ng Senomar at i-claim ang guardianship sa mga properties mo. Nanlamig ang aking buwang pagkatao. Patay na ako sa papel. Ginamit ng asawa ko ang batas upang patayin ako habang humihinga pa ako sa mundong ito. Kinaumagahan, sa tulong ko ilang mga taga-palengke na tapat pa rin sa akin, nagtayo ako ng isang munting sapkermgoy malapit sa Benkang. Gusto kong mapalapit sa Benkang, hindi para kumita, kundi para maging mata at tenga sa bawat galaw ng aking mga kaaway. Habang nag-aayos ako ng mga paninda, napatingin ako sa malayo. Ang aking daifontro ay nakatayo sa tapat ng kalsada, pero ang kulay nito ay wala na. Binura ni na Farida at Ernesto ang pangalan ng aking tatay. Pininturahan nila ito ng isang nakasisilaw na kulay pula ng kanilang bagong kumpanya. Ang bawat paghampas ko a pintura ay tila ba pagpunit sa aking puso. Habang mabilis kong isinusulat ang kagdetalye sa aking notebook, isang anino ang huminto sa tapat ng aking sapkom. Pag-uong ko ng aking tiyan, nakita ko ang aking dating mangungupahan, ang babaeng ginamit ni Farida para magskandal sa aking tiyempong kaarawan. Nanginginig ang kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa aking itim na pandong na nakatali sa aking ulo. Inilabas niya ang maputing sobre mula sa kanyang bulsa at nanginginig na inilapag ito sa ibabaw ng aking lamesa. Ma'am Deli, sorry po. Pinapabot po ni Sir Ernesto. Bulong niya, hindi makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Ang mabilis na hakbang ng mga sapatos sa tapat ng aking munting sap ng binalot na kumgoy ay sumalubong sa aking pandinig mula sa malayo. Sa ilalim ng dambuhalang puno ng nara malapit sa daungan ng Zamboanga, pilit kong hinahawakan ng aking duster, ramdam ang munting bigat ko susi at ng aking lihim na bulsa. Nakatayo sa tapat ko si Linda, ang babaeng pinaupa ko sa Room 104 na sadyang ginamit ni na Farida at Ernesto upang gumawa ng skandal sa araw ng aking kaarawan. Inyabot niya ang puting sobre. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa aking itim na pandong na nakatali sa aking ulo. Ma'am Deli, pakiusap, tanggapin niyo na po ito. Sabi po ni Sir Ernesto para po ito sa pansamantalang pangangailangan niyo sa loob ng Room 104. Bulong ni Linda, hindi makatingin ng diretso sa akin. Dahan-dahan kong itinulak ang sobre pabalik sa kanyang dulo. Ang aking duster ay may amoy ng kape at tuyo, pero ang danggal ko ay walang presyo. Hindi ko ibebenta ang pangalan ko, Linda, at lalong hindi ko tatanggapin ang pera ng asawa ko na ginamit niya upang pagtakpan ng kanyang sariling pagtataksil. Bago pa makasagot si Linda, dalawang lalaking nakabarong ang huminto sa tapat ng aking kwayhang. Sila ang kak-security guards ng Tiemvang ni Farida. Ma'am Deli, basically, you need to sign the transition paper now. Madiin na sabi ng head guard. Mayor Ernesto is already waiting. Huwag niyo nang ipilit ang katigasan ng ulo niyo. Baka mas lalo lang po kayo mapahamak. Ang asawa ko ba ang nag-utos sa inyo na takutin ako sa tapat ng palengke? Tanong ko kitumatayo ng tuwid. Bago pa man makahakbang ang mga guards, 3 boksep mula sa kang, mga lalaking mararagas ang katawan na tinulungan ko nung nagdaang baaw, ay mabilis na humarang sa harap ko. Huwag niyo siyang hahawakan! Ang asawa ni Mayor ay iginagalang dito sa kang! Hiyaw ng isang boksep. Napaatras ang kak-guards na pilitang sumakay sa kanilang sasakyan at humarurot palayo. Nang tumahimik ang paligid, hinila ko si Linda sa lilim ko puno kunara. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay na nanginginig. Tinitigan ko ang aking mga daliri, may kapeklat ng pagbabalat ng bawang at pagtatahi ko mga duster sa loob ng 20 taon. Linda, tignan mo ang mga kamay ko. Galing ako sa hirap tulad mo. Nung araw na pumasok ka sa Room 104 na wala kang pambayad, hindi kita itinapon sa kalsada. Utang na loob mo ba sa amin ni Farida na pagbintangan akong nagnakaw ng ID mo? Humagulgol si Linda. Napaatras siya at napaluhod sa buhangin ng Benkang. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng matinding pagsisisi. Ma'am Deli, patawarin niyo po ako. Pinilit po ako ni Farida. Sabi niya basically, kapag hindi ko sinabing kinuha niyo ang ID ko, ipapatapon niya ang pamilya ko sa labas ng Zamboanga.
Pero ma'am, ang mga ID ng mga mangungupahan, hindi niyo po naitapon. Nasaan ang ka-ID, Linda? Madiin kong hoy. Actually, basically, nakatago po sa loob ng filing cabinet sa lihim na kwarto sa opisina ni Mayor Ernesto. Doon po nila itinago ang lahat para gumawa ng ebidensya ng guardianship bukas. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang mga ID ko makakawawang babae na pinoprotektahan ko na yon ay ginagamit na bilang armas ng asawa ko. Ang mahina, ngunit donzap na hakbang ng mga sapatos na papalapit sa pintuan ng Room 104 sa gitna ng kadiliman ay sumalubong sa aking pandinig. Ipinikit ko ang aking mga mata. Dahan-dahang hinaplos ang lihim na tahi sa loob ng aking duster kung saan nakatago ang bakot rasam na ipinapakain sa akin ni Ernesto gabi-gabi. Ang bawat butil niyon ay itinago ko ng palihim sa tuwing nagkukunwari akong umiinom, dahil alam kong doon nakasalalay ang aking huling depensa laban sa kanilang kasakiman. Ilang oras bago ang gabi, lihim kaming nagkita ni Dr. Mia, ang batang doktor sa ospital ng Benkang na dinalhan ko ng banang trasam sa tulong ni Abby. Nanay Dali, nakuha ko na ang lab results. Bulong ni Dr. Mia sa akin, ang boses niya ay puno ko pagkabigla at matinding pighati. Ang SAM na binibigay sa inyo ni Ernesto ay may halong matapang na sedative at benzodiazepines. Basically, ito ang dahilan kung bakit tayo palaging nahihilo, nakakalimot at madaling malito. Ginamit nila ang kaalaman sa medisina upang unt-unting patayin ang giwa nyo para magmukha kayong ulyanin. Naramdaman ko ang aking puso na kumirot sa tinde ko pagtataksil. Ang asawa kong pinaglingkuran ko ng 20 taon, ang lalaking pinunasan ko ng pawis tuwing gabi, ay siya palang taong nagbibigay sa akin ng lason hapon-hapon. Ang pag-ibig niya ay naging isang dambuhalang bitag, at ang aking mga kon ay nagiding mga kasabwat na nanunood sa aking pagkawasak nang walang anumang habag. Bumukas ang pinto ng aking munting silid. Pumasok si Ernesto kasama si Farida. Nakataas ang kilay ni Farida, ang paboritong mistress ni Ernesto, habang naglalakad siya sa loob ng Room 104, tila ba diring-diri na madikit ang kanyang sutlang damit sa mga pader ng aking silid. Actually, Deli, basically, you look so pathetic living in this dump, tawa ni Farida, isang tawang puno ng lason. Bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo? Isang pirma mo lang sa guardianship paper at ibabalik ka namin sa main house. Hindi ako pipirma, Farida, malamig kong sagot habang hawak ang aking rosaryo. At ang dumi na ipinahid nyo sa pangalan ko, sisiguraduhin kong kayo rin ang lalamunin yan. Lumapit si Ernesto. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi, kundi puro takot na baka mabulilyaso ang kanilang transaksyon bukas. Deli, huwag ka nang matigas ang ulo. Sinasabi na ng mga anak mo na wala ka na sa katinuan. Actually, basically, they agree that we should sell the boarding rooms. Tinitigan ko si Ernesto. Ang kakon ko ay nagkamali, Ernesto. At ikaw, hinding-hindi mo makukuha ang lupa ng tatay ko. Then you have no choice, Deli. Madiin na banta ni Ernesto, sabay hila sa akin sa aking nanginginig na braso. Bukas ng umaga, may darating na court-appointed psychiatrist dito sa barangay. If you don't sign the voluntary transfer tonight, basically they will declare you unstable at dadalhin ka sa isang facility sa malayo. Isipin mo ang hiya ng mga kon mo kapag nakita nilang dinala ka ng ambulance. Narinig ko ang mahaba at nakakatakot na tunog ng sirena mula sa malayo. Isang tunog na tila ba nagbabadya ng aking huling hatol sa mundong ito? Ang mahinang kaluskus ng mga lumang papel sa gitna ng madilim na opisina ni Farida sa daungan ay tila ba nagpabilis sa pintig ng aking puso. Kasama si Paolo na dahan-dahang pumatay sa mga kamera ng seguridad sa labas, palihim kaming nakapasok sa loob ko opisina ng tiyamvang ni Farida sa tabing dagat ng Zamboanga. Ang bawat sipsip ko ng hangin ay may kasamang amoy ng lumang lona at kalawang ng mga sako. Kasing pait na mga lihim na pilit naming hinahanap sa gitna ko gabi. Hinalugog ko ang ilalim ng huling drawer ng lamesa ni Farida. Dun, sa ilalim ng isang peking kahoy na partition, nahanap ko ang isang makapal na asul na envelope. Binuksan ko ito at sa tulong ng mahinang liwanag ng flashlight ng aking cellphone,
Tumambad sa aking paningin ang katotohanang hindi ko kailanman inasahan. Isang kasunduan sa pag-utang. Isang mortgage contract na may pirma ni Ernesto. Ipinang-collateral niya ang aking daitro sa isang malaking sindikato ng loan sharks sa Bencang. Ngunit hindi ito simpleng utang. Ang kontrata ay may kalakip na listahan ng labor supply, isang malawakang sindikato ng human trafficking kung saan balak nilang gawing kuta ng mga biktima ng prostitusyon at sa pilitang paggawa ang aking mga silid-aralan ng buhay. Ngunit ang mas nagpadurog sa aking puso ay ang huling pahina ng folder. Isa draft ng petisyon na sulat kamay ni Ernesto. Isang petisyon na naglalayong bawiin ang aking mga karapatan bilang ina ni na Paulo. Pinalalabas na baliw ako para hindi ko sila mapigilan. Hinawakan ko ang aking doster ng napakahigpit. Naramdaman ko ang pagkapunit ng isang tahi sa gilid nito. Ang asawa ko, ang lalaking pinaglingkuran ko ng 20 taon, ay handang ibenta ang kaluluwa ng aking mga kon at ang mga kawawang babae sa daungan para lamang iligtas ang sarili niya sa kanyang mga utang. Napatigil ako sa paghinga nang marinig kong mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ng koridor. May kasama itong mahinang tawanan, si Farida at si Ernesto. Mabilis akong hinila ni Paulo patungo sa likod kong malaking estante ng mga lumang sako sa tabi ng pader. Isinara ko ang aking flashlight at mabilis kong pinindot ang record sa aking cellphone. Pumasok sila sa loob, binuksan ang maliit na ilaw sa ibabaw ko lamesa. Ernesto, don't worry. Actually, basically, everything is under control. Boses iyon ni Farida, punong-puno ng mapanlinlang na lambing na tila ba sumasakal sa akin. Ang pirmahan bukas sa barangay ay formalidad na lang. We will let Delhi take the blame for the tax evasion of the transport company. Sinasabi na ng buong barangay na baliw siya, kaya walang maniniwala sa anumang depensa niya. Pero Farida, ang mga kon ko, baka magtanong si Paolo. Sagot ni Ernesto, ang boses niya ay puno ng duwag at takot. Actually, Ernesto, your son Paolo only cares about his education. Basically, once we transfer the funds to my personal account sa Guimaras, we are free. Hayaan mo na sila rito. Nanlamig ang aking buong pagkataw. Ang boytun ko kausada, ang zaifong cho, lahat ay gagamitin lang nila para sa kanilang bagong simula sa kabilang isla, habang ang kakawawang babaeng nangungupahan sa akin ay maiiwang mga biktima ng sapilitang paggawa. Dahan-dahan nang lumakad si Ernesto patungo sa lamesa kung nasaan ang humgo ng kakdokumento. Ang kanyang kamay ay nakahawak na sa hawakan ng drawer, isang hakbang na lang at makikita na niya ang mga nagkalat na papel na naiwan ko sa ibabaw ng desk. Narinig ko ang mahinang tunog ko pagpihit ng bakal sa pintuan sa labas. Si Mang Carding na nagbabantay sa labas ay pilit na gumagawa kuwa-ingay sa pamamagitan ng paglilipat ng mga sako upang bigyan kami ng pagkakataong makatakas. Paulo! Don! Bulong ko. Mabilis kaming gumapang patungo sa munting ventilation window sa likod ko silid na mga lambat. Sa tulong ng aking nanginginig na kamay, pilit kong inakyat ang bintana nang walang tunog. Bit-bit ang aking cellphone na naglalaman ng huling hatol para sa kanila. Ang regular at banayad na tulog ng karayom ng aking lumang makinang depadyak ay pumunit sa katahimikan ng maliit na silid sa room 104. Ang bawat bagsak ng karayom sa makapal na pulang tila na iniwan ng aking tatay ay parang isang panunumpa. Salamat kay Paolo, palihim niyang nailabas ang aking makina mula sa aming bahay kaninang madaling araw habang natutulog ang kasakiman ni na Ernesto at Farida. Hinaplus ko ang aking ulo. Ang hatdi ng aking anit ay nandoon pa rin, gupit-gupit at hindi pantay ang aking buhok sa ilalim ko itim na pandong. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na naramdaman ang pang-inginig ng aking mga kamay. Ang bawat lamat sa aking ulo ay hindi na simbolo ng kahihiyan. Ito na ang korona ng aking laban. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ate Nena, kasunod ang 5 babaeng baksep mula sa pantalan. Nang kikwat ko ang kanilang pagdating, nang makita nila ang aking anyo, ang aking itim na bandana, at ang aking mga mata na puno ng determinasyon, ay hindi nila napigilang mapaluha.
Humagulgol si Ate Nena habang pilit na hinahawakan ang aking mga kamay. Dea, Diyos ko po! Anong ginawa nila sa buhok mo? Hitbi ni Ate Nena. Huwag kayong umiyak. Mahina pero madiin kong sabi habang pinapahid ang kanyang luha. Ang bawat gupit ng buhok ko ay hindi kailanman magiging gupit ng aking danggal. Ang bawat patak ng ulan noong gabi ko aking kahihiyan ay nagbigay sa akin ng lakas upang tahiin ang kanilang katapusan. Sa ilalim ko malamlam, naliwanag ng kandila sa tapat ng Santo Niño, ginawa namin ang isang sagradong panunumpa. Isa-isang ipinatong ng mga kababaihan ang kanilang mga kamay na may kalyo at amoy ng asin sa ibabaw ng aking makina. Nanghako silang mananatiling tahimik at gagawin ang bawat bahagi ng plano. Ang benkang ay magiging saksi bukas. Ang boses ng mga mahihirap na baksep ang siyang gigiba sa dula-dulaan ni na Ernesto. Magdamag kaming nagtrabaho. Maingat naming kinopya ang mga orihinal na vayandun ko aking kakumgoy va inihanda ang kaktotoong sako ng tuyo upang ihambing sa mga peking sako na giamit ni Farida para palabasin akong magnanakaw. Kasabay niyon, inihanda ko ang aking huling ebidensya, ang aking personal na logbook ng maintenance ng Daiphongtro na 15 taon ko nang isinusulat ng aking sariling kamay. Ito ang magpapatunay na hindi ako kailanman naging negligent sa pag-aalaga ng diwa ko aking tatay. Mula sa tapat ng kalsada, narinig ko ang tawag ng telepono ni Ernesto sa labas ng aking silid. Basically, the permit hearing is set for tomorrow at 10 a.m. Yes, the representative from Manila is coming. Habang maingat kong isinisilid ang mga papel sa aking lihim ng duster, biglang naramdaman ko ang marahas na pag-vibrate ng cellphone ni Paolo sa loob ng kanyang bulsa. Naka-on ang speaker ng walang tunog upang marinig ko ang boses ng aking panganay na anak na babae sa Manila na kasalukuyang kausap si Ernesto. Papa, basically, we are not coming to the ceremony or the mediation. Ang boses ni Teresa ay puno ng pait at kahihiyan. Napanood po namin ang video ni Inay. Nakakahiya po siya. Ayaw po naming makita ang isang inang nagwala sa benkang. Actually, it's better if we stay here. Narinig ko ang mahaba at mabigat na buntong hininga ng aking anak bago niya tuluyang pinatulan ang tawag. Nanatili akong nakatitig sa screen ng teleponyo. Walang luha ang lumabas sa aking kamat. Pero ang bawat hibla ng aking puso ay tila ba nagkaroon ng gintong ningning ng katarungan. Hindi ako magpapaliwanag sa aking kakon. Hindi ko hahayaang ang hiyaang magdikta ng aking tadhana. Bukas, sa tapat ko altar ng katarungan, ang katotohanan mismo ang sasagot sa kin ko kanilang bawat pagdududa. Narinig ko ang banayad na salpok ng mga alon sa may daungan ng Sambuanga sa gitna ng madilim na gabi. Ang gabi bago ang hantay ng bagong twindulik ay napakatahimik. Tila ba ang buong benkang ay natutulog din bago ang pagdating ng isang dambuhalang bagyo. Sa loob ng maliit na kusina ng Room 104, inihanda ko ang huling mekermgoy ng aking mga tuyo at asin. Kasabay niyon, nagluto ako ng tinolang isda. Ang simpleng ulam na may luya at sili, na palaging niluluto ko para sa aking tatay tuwing uuwi siya mula sa maghapong pagbubuhat ng sako-sakang. Ang umuusok na bangunang sabaw ay panandaliang nagpabalik sa akin sa mga panahong payapa pa ang lahat sa aming maliit na daungan. Bumukas ang pinto at pumasok si Paolo. May dala siyang mamaliit na bag na naglalaman ng aking pinakamalinis na duster. Ang floral duster na may burda ng bulaklak sa gilid na tinahi ko noong nakaraang taon. Plantsadong-plantsado ito. Inay, inayos ko po ito para sa inyo. Bulong ni Paolo nang may matinding paggalang. Gusto ko po na maging decent kayo bukas sa harap ng mga opisyal mula sa Manila. Salamat, Paolo. Mahina kong sagot habang tinatanggap ang duster. Tumayo ako sa harap ng basag na salamin sa sulok ng aking kwarto. Dahan-dahan kong kinuha ang pulang pandong ng aking tatay. Maingat ko itong ibinalot sa aking ulo, itinago ang gupit-gupit at puting buhok na marahas na kinuha ni Farida. Sa bawat hila ng dulo ng tela, binuo ko ang isang mahigpit na buhol. Isang buhol na tila ba nagtatakda ng huling hatol ng aking buhay. Hindi ako nanginginig.
Sa tapat ng salamin, ang nakikita ko ay hindi na ang kawawang matandang pinalaya sa bodega. Ang nakikita ko ay ang mukha ng mubabaeng andang lumaban para sa kanyang diwa. Lumapit si Padre Jose at inilapag ang kanyang kamay sa aking balikat. Ipagdasal mo ang katotohanan, Deli. Sapat na ang dumi na binuhos nila sa'yo sa loob ng maraming taon. Bukas, sa tapat kong barangay, ang Diyos na ang bahala na magbunyag ng lahat. Opo, Padre. Sagot ko habang hinahawakan ang aking rosaryong kahoy. Ang asawa ko ay nabulag ko ahiya at kasakiman. Akala niya ay kaya nang ibenta ang diwa ng aking tatay para lang sa sarili niyang karangyaan. Pero bukas, ipapakita ko sa kanya na ang tunay na utang na loob ay hindi nababayaran ng pera. Inabot sa aking ni Paolo ang kanyang phone. Inay, nakuha ko po ang recording kaninang hapon. Narinig ni Farida na nawawala ang susi ng kanyang drawer at pinagbantaan niya ako. Pero naniwala po si Sir Ernesto na wala akong kinalaman dahil pinoprotektahan niya ako bilang konya. Heto po ang usapan nila ng kanyang pinsan tungkol sa paglilipat ng pondo patungong Guimaras pagkatapos ng pirmahan. Pinakinggan ko ang mahabang pag-record ng kanilang boses. Ang bawat salita ng kasakiman ni Farida ay selyado na sa aking memorya. Handang-handa na ang lahat. Ang bawat papel, ang bawat boksep at ang bawat tahi ng katarungan ay nasa tamang lugar. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang matinding tunog ang biglang umalingaw-ngaw mula sa malawak na dagat ng Sambuanga. Ang dambuhalang koytaw ng bagong tourist ferry ni Farida ay gumawa ng mahaba at uuot na tunog mula sa malayo. Tila ba nagbabala ng isang paparating na trahedya sa Bencang. Ang tunog niyon ay lumusot sa kaksiwang ng lumang kahoy ng Room 104. Nagpatayo sa bawat balahibo ng aking katawan habang nakatitig ako sa kawalan. Bukas, ang Bencang ay magiging saksi sa simula ng aming huling laban. Ang mahinang bulong ng kaktao at ang sunod-sunod na kislap ng mga kamera ng mga mamamahayag sa paligid ng VIP area ng Bencang ay sumalubong sa aking pandinig mula sa malayo. Ang buong daungan ng Zamboanga ay nagbago ang anyo ngayong umaga. Napapaligiran ito makukulay na banderitas at kakmalalaking banner ng transport company ni Farida. Nakita ko si Ernesto, bihis na bihis sa kanyang mamahaling barong, kasama si Farida na nakasuot kun napakagarbong dilaw na terno. Para silang mga hari at reyna ng Bencang na naglalakad sa harap ko media habang ang amoy ko kape at tuyo sa aking duster ay tila ba sinusubukan ng kanilang mamahaling pabango na burahin. Actually, basically, this project is a dream come true for the people of Zamboanga. Panimula ni Ernesto sa kanyang speech sa harap ng kareporters. Nais ko po na humingi ng paumanhin dahil ang asawa ko, si Deli, ay hindi nakarating ngayon. Sadyang may sakit po siya at hindi pa matatag ang kanyang katinuan matapos ang kanagdaang bagyo. But we are doing this for her future and for the legacy of her late father. Naramdaman ko ang matmatinding hapdi sa aking dibdib. Ginamit niya ang aking pagtitiis, ang aking pangalan, ang aking ama upang magmuhang bayani sa harap kubong probinsya. Ngunit ang bawat salita ko kanyang kasinungalingan ay lalong nagpatibay sa aking mga hakbang. Lumakad ako ng dahan-dahan, dumaan sa gilid ng mga sako ng tuyo. Kasunod ko si Ate Nena, si Paolo at ang 10 babaeng boksep mula sa pantalan. Lahat kami ay tahimik, ngunit ang aming pagsasama ay may bigat na tilaba na giding isang dambuhalang pader ng katarungan. Bago ako tuluyang pumasok sa gusali ng munisipyo, huminto ako sa tapat ng aking lumang cart kung noon ako nagsimulang magbenta ng binalot na kermgoy noong kabataan ko. Hinaplos ko ang lumang kahoy nito na may mantsa pa ng putik. Tatay, nandito na ako, bulong ko sa aking isipan. Isasalba ko ang pangalan mo mula sa dumi ng kanilang ambisyon. Nang marating namin ang Loivao ng main conference room, nakita ni Farida ang aking itim na bandana mula sa malayo. Sa halip na matakot, tumawa siya ng matunog at sininyasan ang kagwardiya. Actually, look who's here! She's here to beg Ernesto, bulong ni Farida ng may mapang-aping na iti. Guard, let her in. Let everyone see how pathetic she is,
Basically, it's a good PR move to show our charity. Pumasok kami sa loob. Ang lamig ng aircon ng silid ay sumalubong sa aking pag-inga, kasama ang nakakasilaw na kailaw ng katedral ng kanila kasinungalingan. Nakita ko ang kapapeles ng permit sa ibabaw ng lamesang salamin, ang permit na may selyo ng marina at may sadyang palsipikadong pirma ng aking pangalan sa ilalim ka electronic logs. Inabot ng ahente ng turismo ang gintong panulat kay Ernesto. Ati Santos, Mr. Panganiban, we are ready to sign the final permit for the new transport route. Dahan-dahan kong ibinaba ni Ernesto ang dulo ng panulat patungo sa ibabaw ng papel. Ang bawat segundo ay tila ba huminto sa aking pandinig. Ang dulo ko pluma ay 1 milimetro na lang ang layo sa papel na magbebenta sa aking buhay. Nang marahas kong itinulak ang pintuang salamin ng conference room. Lumakad ako, papasok sa gitna ko silid ng may kabuuang katahimikan ng isang mandirigmang handa ng sumingil. Ang sunod-sunod na kislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng imamamahayag ay sumalubong sa aking pandinig ng tuluyan kong mabuksan ang pintuang salamin ng conference room ng Benkang. Ang bawat puting liwanag ay tumama sa aking muka, tila ba nagbibigay ng kakaibang tapang sa aking itim na pandong? Nakatayo ako roon, diretso ang aking likod sa tapat ng lamesang salamin kung nasaan ang mga opisyal ng marina at ahente ng turismo mula sa Manila. Napatigil ang kamay ni Ernesto. Ang gintong panulat na hawak niya ay nanatiling nakabitin sa hangin. 1 milimetro na lang ang layo sa ibabaw ko kontrata. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Tila ba nakakita siya ng totoong multo na bumangon mula sa dagat ng Zamboanga. Actually, gods, please help my wife. Basically, she is not mentally stable. May medical condition siya at kamakailan lang ay nagwawala sa bodega. Mabilis na sabi ni Ernesto, ang kanyang boses ay pinalalabas na puno ng pag-aalala, pero nakita ko ang nanginginig niyang tuhod sa ilalim ng lamesa. Huwag niyo po siyang hayaang magka-eksena rito. Walang hahawak sa aking pamilya. Sabi ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Walang bakas ng panginginig. Tinitigan ko ang 2 security guard at nakita ko ang kanilang pag-aalinlangan nang mapansin ang 10 babaeng baksep na nakatayo sa likuan ko. Kakamay na magagaspang ay nakahuyom ng mahigpit. Lumapit ako sa lamesa. Sa tabi ng mga papeles ng permit, inilapag ni Paolo ang aking lumang makinang pantahi na binuhat niya mula sa aking maliit na silid. Inilabas ko mula sa lihim na bulsa ng aking duster ang orihinal na certificate of ownership ng aking Daifeng Tro. Mr. Alcantara, binalingan ko ang pinuno ko ahensya ng turismo ko Manila. Ang Daifeng Pro na ito ay di matutumbasang pamana ng aking pumanaw na tatay. Hindi ito kailanman nagiding pag-aari ni Ernesto para ipang-collateral sa kumpanya ni Farida. At ang sinasabi nilang ninakaw kong mga sako ng tuyo? Heto ang mga orihinal na waybill na nagpapatunay na ang mga sako ay inilipat sa sariling bodega ng pinsan ni Farida nung gabi ng aking kahihiyan. Humakbang si Farida palapit. Ang kanyang mamahaling dilaw na terno ay tila ba nagiding isang mahigpit na tanikala sa kanyang lalamunan. Actually, basically, this is ridiculous. May psychological report kaming hawak. You are clinically unstable, Deli. Ang bata sa Benkang ay hindi nagsisinungaling, sabi ko. Lumapit si Linda sa gitna ng silid. Napaatras siya at napaluhod sa harap ko kak-opisyal. Ang kanyang mga mata ay basang-basa kuluha. Patawarin niyo po ako. Pinilit po ako ni Farida. Sabi niya basically kapag hindi ko sinabing hinawakan niyo ang ID ko, ipapatapon niya ang pamilya ko sa labas ng Zamboanga. Sila po ang nagtago ng mga ID sa opisina ni Mayor. Narinig ang malakas na singhap ng kaktaw sa loob ko silid. Ang hiya na pilit nilang ibinalat sa akin noon gabi ng aking pagdurusa, na yon ay parang isang matalim na latigo na humahampas sa mukha ni na Ernesto at Farida. Tumingin ako kay Ernesto. Dahan-dahan kong inalis ang aking itim na bandana. Hinayaan kong makita ng buong Benkang, ng lahat ng reporters at ng kak-opisyal ng pamahalaan ang aking gupit-gupit at puting buhok na marahas na ginupit ni Farida sa loob ng bodega. Ang buhok na to ay tutubo uli, Ernesto. Madiin kong sabi habang nakatitig sa kanyang nanginginig na mukha. Pero ang danggal ng pamilya mo,
Kailanman ay hindi na makabangon. Sinubukan mong nakawin ang aking buhay, pero ang katotohanan ay hindi parang buhok na pwedeng gupitin at itapon lang sa dumi. Hold the contract. Utos ng pinuno ng ahensya ng turismo ko Manila. Mabilis niyang kinuha ang tablet ni Paolo. Sa malaking screen ng conference room, lumabas ang video na palihim na nakuha ni Paolo. Ang video kung saan binubulong ni Farida kay Ernesto ang tungkol sa pagtula ng lason sa aking duster at ang plano nilang ilipat ang lahat ko pondo patungong Gimaras pagkatapos ko apirmahan. This is a setup. Actually, basically, they're trying to ruin our merger. Tili ni Farida. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperation. Inutos ng Aheng Marina ang pagpigil sa lahat ng transaksyon. Mr. Ernesto Panganiban, Miss Farida, the permit is denied. The police are waiting outside for your statements on financial fraud and syndicated theft. Nawala ng katinuan si Farida. Marahas siyang sumugod patungo sa aking tapat, ang kanyang kakuko ay nakaturo sa aking mukha. Pilit na sinusubukan akong saktan at basagin ang aking lumang makinang pantahi. Walang hiya ka, matanda! Sinira mo ang buhay ko! Ngunit bago pa man siya makalapit sa aking tapat, mabilis siyang hinarang ng 5 babaeng boksep mula sa pantalan. Hinawakan nila ang kanyang mga kamay ng napakahigpit. Ibinagsak siya sa sahig. Ang kanyang gamro ng galit at uutay na kahihiyan ay umalingaw-ngaw sa buong katedral ng kanilang pagkatalo. Narinig ko ang malamig at matigas na paglapat ng bakal ng kong suwalo sa kapulso ni na Farida at Ernesto sa gitna ko namumuting katahimikan ng bulwagan ng barangay. Ang bawat kalansing ng metal ay tila ba nagiding huling batingaw na nag-alis ng dumi sa pangalan ng aking tatay at sa aking sariling danggal. Mabilis na inilabas ng kakpulis si Farida. Ang kanyang mamahaling dilaw na terno ay gulo-gulo na, ang kanyang gamro ng galit at uutay na kahihiyan ay dahan-dahang nawala habang kinakaladkad siya palabas barangay hall. Ang reyna ko panlilin lang ay tuluyan ng natapos sa sarili niyang bitag. Ngunit si Ernesto, ang asawa ko, ay biglang sumugod patungo sa akin. Napaluhod siya sa aking paanan, pilit na humahawak sa laylayan ng aking duster na may mga lihim na bulsa. Ang kanyang mukha ay naliligo sa putik ko kanyang sariling kahihiyan. Deli, pakiusap. Patawarin mo ako. Actually, basically natakot lang ako. Hagulgol niya, ang boses ay puno ng duwag. Masyado akong nakakaramdam ng hiya dahil sa buong buhay natin, ikaw ang nagpapakain sa akin. I felt so small, Deli. Akala ko kapag nakuha ko ang Daifongtro, magiging lalaki na ako sa paningin ng Benkang. Tinitigan ko si Ernesto. Ang matagal kong pagtitiis, sa kanya ay nagiding malamig na pader ng katarungan. Dahan-dahan kong inalis ang aking duster mula sa kanyang nanginginig na hawak. Ang hiya, Ernesto, ay hindi gamot sa kasalanan. At ang Daifongtro ko tatay ko ay hindi pambayad sa sugat ng iyong pagkatao. Malamig kong sagot. Hindi kita ipakukulong sa ngalan ko aking mga kon, pero wag mo nang asahang babalik ka sa buhay ko. Paolo, binalingan ko ang aking panganay na kon na nakatayo sa tabi. Ilayo mo ang tatay mo. Alagaan mo siya sa Manila, sa ilalim ko legal na yamsap ko batas. He is no longer allowed to step into my house. Lumapit si Paolo at ang kanyang kapatid sa akin. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa ng luha. Sa harap ng lahat ng kaboksep, kananay at mga opisyal ng barangay, nanginginig silang lumuhod sa aking tapat. Inay, patawarin niyo po kami. Hikbi ko bunso ko. Naging bulag kami. Pinili namin ang status sa Manila kaysa sa danggal niyo. Basically, we were so ungrateful. Dahan-dahan ko silang inalalayan na tumayo. Hinaplos ko ang kanilang mga mukha, ngunit ang aking tingin ay nananatiling matatag at walang bakas ko kahinaan. Salamat sa pagluhod niyo, mga anak. Bulong ko sa kanila sa aming pamilyar na wika ko Benkang, bukas, mag-impake na kayo pabalik ng Manila. Ang utang niyo sa akin bilang ina ay hindi pambayad ng barya o pera, kundi ang pagiging matino sa harap ng katotohanan. Inabot sa akin ko dahil ko barangay ang selyadong dokumento. Isang pirasong papel
na nagpapatunay na ang Daifongtro ay mananatiling sa akin, ligtas mula sa anumang benta kukak madrigal. Lumapit ang pinuno ng kooperatiba ng Benkang at iniabot sa akin ang lumakong bangten ng Daifongtro. Ma'am Deli, ang Daitro mo ay handa na para sa unang biyahe ng ating bagong kooperatiba ng mga kababaihan, sabi niya ng may matinding paggalang. Naglakad kami palabas ko barangay hall, dumaan sa harap ko mga taong barangay na nakatingin sa amin ng may matinding respeto. Pagdating namin sa hien truck ng aking Daifongtro, inilagay ko ang aking paa sa pedal ng makina. Naramdaman ko ang regular at banayad na tunog ko pag-andar ng aking lumang makinang depadyak habang ang karayom niyan ay dahan-dahang gumagapang sa ibabaw ng makapal na duster ng katotohanan. Ang banayad at regular na tunog ko aking makina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na daungan. Tila ba nagbabala ng isang bagong simula, ng katarungang ako mismo ang nagdisenyo. Ang dahan-dahan at tiyak na pagpasok ng pulang sinulid sa maliit na lo ng aking karayom, sa ilalim ng sikat ng araw, ay tila ba nagdala ng panibagong katahimikan sa aking silid? Sa bawat kumpas ng aking kamay, nararamdaman ko ang kapayapaang matagal kong ipinagdasal. Ang hien troop ng aking Daifongtro ay hindi na isang lugar ng takot. Ito ay isa ng tiyam na may pangalang Kalinga ni Delhi, isang munting patahian kung saan nagtitipon ang mga goa at mga inabandonang asawa ng Benkang upang matutong manahi ng libre. Ma'am Deli, may nag-a-apply po uling bagong nang upahan. Bulong ni Ate Nena habang inaakay ang isang batang goa na si Neneng, basang-basa ang mga pisni sa luha dahil kamakailan lang ay iniwan ng asawa. Inabot ko sa kanya ang isang matalim na gunting at ang isang pirasong pulang tela. Ngumiti ako ng may matinding dambuhalang kalinga. Huwag kang umiyak, anak. Ang tahinang tadhana ay maaari nating gupitin kung ito ay may lamat. Mag-umpisa tayo rito. Tahiin natin ang buhay mo. Sa gilid ng aming pader, nakasabit ang bagong logo ng aming kooperatiba. Isang guhit ng dambuhalang, monyo ng barko na nakabalot sa isang lumang makinang pantahi. Ito ang simbolo ng aming pagbangon. Mula sa aking kinalalagyan, tanaw ko ang malawak na dagat ng Zamboanga. Ang bawat boksep sa kang ay lilingon sa tuwing dadaan ako, hindi na dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa matinding respeto. Si Paolo ay nananatili sa tabi ko bilang bagong accountant ng aming kooperatiba. Lumakad ako patungo sa dulo ng kalsada, hinayaan kong humampas ang malakas na hangin sa aking mukha. Ang itim na pandong na nakatali sa aking ulo ay sumasayaw sa hangin, tila ba isang watawat ng aking tagumpay. Tumingin ako sa malalayong ibon na nagliliparan sa itaas ng asul ng tubig. Wala na ang takot. Wala na ang banta ni Farida o ang henyat na pag-iyak ni Ernesto. Nabalitaan ko na si Farida ay kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon ng batas sa Manila, habang si Ernesto ay nananatili sa ilalim ng pagbabantay ni Paolo sa kanilang maliit na dampa sa labas ng lungsod. Hindi ko na siya pinuntahan. Ang katarungan ay tapos na sa papel, at ang natira sa akin ay ang kapayapaang ako mismo ang nagtahi. Nakatanggap ako ng isang liham mula kay Teresa sa Manila, kasama ang mamaliit na padala ng pera. Hindi para mag-utos o magdala ng hiya, kundi isang liham na puno ng paggalang. Inay, sorry po sa lahat ng nagawa ko. Gagamitin ko po ang unang sweldo ko para bilhan kayo ng bagong demotor na makina. We are proud of you, Nay. Mumiti ako sa gitna ng aking mga luha. Ang utang na loob ng aking kahon ay hindi ko hiningi sa pamamagitan ng pera, kundi nakuha ko sa pamamagitan na pagpapakita kung paano lumaban ang kanilang ina. Pinihit ko ang wheel ng aking makina. Naramdaman ko ang regular at banayad na tunog ng pag-andar ng aking lumang makinang depadyak, habang ang karayong yon ay dahan-dahang gumagapang sa ibabaw ng makapal na duster ng katotohanan. Ang banayad at regular na tunog ng aking makina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na daungan, tila ba nagbabala ng isang bagong simula. Nang katarungang ako mismo ang nagdisenyo. Ang tunog ng marahang pag-andar ng aking makina sa hiyentyok ng Daifongtro ay dahan-dahang humahap, sa puso kong matagal nang nagtitiis, isang pampakalma sa aking mga nanginginig na kamay. Mga mahal kong tagapakinig,
Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa mahabang biyahe ng buhay ni Nanay Deli. Aminin ko, noong isinusulat ko ang bahagi kung saan marahas na ginupit ni Farida ang buhok ng ating biktima habang si Ernesto ay duwag na umiwas ng tingin, hindi ko mapigilang mapahagulgol. Naramdaman ko ang bawat hapdi ng talim ng gunting na tilabas sa sarili kong anit, dumadapo ang bawat hatkat ng kahihiyan. Ang kwentong ito ay kinuha sa mga piraso kubuhay ng maraming kababaihan sa ating bansa na tahimik na nagtitiis sa ilalim ng anino ng pamilya, ngunit may sapat na lakas upang bumangon kapag ang kanilang huling danggal na ang tinatangkang agawin. Ang itim na pandong na isinuot ni Deli ay hindi lamang basta kandoy-do. Ito ang naging korona ng kanyang muling pagkabuhay, isang baluting nagpapatunay na ang bawat sugat ng nakaraan ay kayang takpan ng katotohanan. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Deli na hindi na muling tanggamin si Ernesto sa kanyang buhay sa kabila ng pagmamakaawa nito sa dulo? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, kaya niyo rin bang gamitin ang inyong pait upang maging tulay sa pagtulong sa ibang mga goa sa Benkang? Nais kong malaman ang inyong kasalubin. Ibahagi niyo ang inyong mga kwento at damdamin sa comment section. Nagluluto man kayo ng hapunan para sa pamilya, nasa biyahe, o nagpapahinga matapos ang maghapong trabaho, laging tandaan na may nakikinig sa inyo rito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating programa upang mas marami pang puso ang maabot ng aral ng katatagan ni Deli. Manatiling matatag, mamuhay ng may danggal. At laging tandaan na kayo ang may hawak ng karayom at sinulid ng inyong sariling tadhana. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at katarungan. Pamagat ng kwento, ang itim na pandong ng katarungan sa Zamboanga. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng tagapakinig na si Adela, 59 na taong gulang, kasalukuyang nakatira sa Zamboanga, na nagpadala ng kanyang kwento na may mensaheng ang buhok ay maaaring gupitin, ngunit ang dangal ng isang ina ay hindi kailanman magiging laruan ng kahit sinong taksil. Paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay isinulat muli bilang katang-isip upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng tunay na tao. Ito ay nilikha para sa libangan at pagpapalaganap ng positibong mensahe.